Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng News 5, 36 minutes ago. Title, Unfriendly Act. Tinawag ng Department of Foreign Affairs na Unfriendly Act ang ipinataw na sanctions ng China, laban kay Department of National Defense Secretary Gibo Chodoro at ang kanyang pamilya. Sanctions, parusa. Pinagbawalan ang kalihim at ang kanyang pamilya na makapasok sa mainland China, Hong Kong at Macau. Hindi rin pinapayagan ang mga organisasyon at individual sa China na makipagtransaksyon, makipag-ugnayan o magsagawa ng iba pang aktibidad kasama si Chodoro at ang kanyang pamilya. Kasunod ito ng mga naging pahayag ni Secretary Chodoro laban sa China sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Sabi ng DFA, such measures do not contribute to building mutual trust, managing differences responsibly, or creating the conditions necessary for constructive engagement between our two countries. Okay. So, tama naman ang DFA, agree ako na this is an unfriendly act. But, karapatan ng China yan. Malala ko, last year ata yun. Ang China nag-issue rin ng ganyang sanction kay ex-senator Francis Tolentino. Pinagbawalan siya na makapasok dyan sa mainland, China, Hong Kong, and Macau, and other territories. Kasi nga, grabe naman ang mga salita ni Tolentino laban sa China. So parehas lang sila dito ni Chodoro. Masama, unfriendly, but then karapatan ng isang bansa. Wala tayong magagawa. Prerogative nila yan. So anong ibig sabihin yan? Yung hindi ka makabisita, tapos yung mga Chinese nationals organization, hindi sila pwedeng makipag-ugnayan, makipagnegosyo. I don't know kung pamilya ba ni Chodoro is may negosyo ba with China? I'm not sure. So kung wala naman silang negosyo with China, yung kanyang pamilya, di okay lang. Kaya lang, kung lang I'm not sure. Pamilya, I don't know, gaano kalawak yung pamilya. Mga pinsan, kapatid. Ang number one trading partner natin ngayon is China. Tingnan nyo yung mga gamit natin dito sa Pilipinas. Halos lahat. Made in China. Example, araw-araw kong ginagamit, toothpick. May mga butas-butas ng ngipin ko. Kailangan ko mag-toothpick. Napapansin ko, lahat itong toothpick na gamit niyan galing China. At saka, maganda naman yung quality. Kaya natutuwa ko. Oh. Tapos yung mga mumurahin na mga household gamit. Halos lahat China. Kaya ko, wala akong problema sa China. Ang wife ko, halos 50% ang dugong inchik. Ang dami sa atin dito, Pilipinas, marami ang may dugong inchik. Bakit mo aawayin ang China? Ang tagal na natin kaibigan ng China. Yung sigalot na yan, pwedeng mapag-usapan. Itong mga neighboring countries natin with ASEAN countries, Vietnam, Indonesia, sino pa ba? May sigalot din sila with China over territories. Napapag-usapan nila ng maigi.
at walang tensyon. Lalo ng Vietnam. Nung una, palaban ng Vietnam, marami ng Vietnamese sailors na namatay sa laban nila with China. Hanggang ngayon, nagbago ang approach ng Vietnam. Friendly ano na. Kaya ang Vietnam government libre na silang mag-develop sa mga teritoryo na pinag-aagawan. Hindi na pinagbabawalan ng China. Noong una nag-aaway. Bakit? Nakipag-usap ang Vietnam sa China. Tapos ito ang importante. Ang Vietnam, itong neighboring countries natin sa ASEAN, hindi sila dumikit sa US. Yung problema nila with China, sila lang nag-uusap. Yan ang tingin ko gusto ng China sa atin. Pag-usapan natin yung problema, sigalot sa Wispele, tayo lang. Walang pakialam ang US. And dapat ganon. Masyado tayong dumikit sa US. To me, although kailangan natin ng US dahil matagal na nating ally, marami tayong mga Pilipinos na nakatira doon, kasama na yung aking mga anak nandun. Huwag nating talikuran ng US. Makipagkaibigan tayo. Kaya lang, huwag naman to a point na dikit ka masyado sa US na aawayin mo ang China. Ganun ang nangyayari ngayon eh. Masyado na tayong dumikit. Dapat independent foreign policy. Friends to all, enemy to no one. Dapat ganun. So, yan, sinanksyon kayo? Edi, unfriendly nga, kailang karapatan ng China gawin yan sa mga kumakalaban sa kanila. Bakit sila lang? Bakit si Chodoro lang at saka si Tolentino? I don't know with Tariela kung may ganyang sanksyon na ba siya. Kung wala pa, baka susunod na rin siya. So sana mapag-usapan ng maigi yung sigalot. Na tayo lang, walang nakikialam na ibang bansa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon yan ako sa balay sa Tabangan Ugero. So muna ni ang iyang pag-aatupan karon. So muna ni ang yero nga itabang. O karon na human gyud sa pag-atop ang ginatabang nga yero sumakita gyud nato nga nindot na gyud ang ilang atop. Salamat sa Ginoo nga ang nag-sponsor sa naghatag sa amon sa SED, nakaatop na gid amon balay tapos di na gid mo ulanan, di na magtulo amon balay kag dang masalamat gid. So pila na to ka tuig ya ang imong atop nga imo na lang gihawa tungod kay gaulan na. Upat na ka tuig magkami nga 5 ka tuig gikan pagtaod. Ay, so kuan na gid kaayo, buslot na gid kaayo. So ngano man ya sulod sa upat ka tuig kapin wala ka nakapalit og gero nga para lang ikapuli. Tungod sa kalisod. Kalisod sa panahon. O sa ang pangwarta na nimo tama nang sa kaon. Igor sa kaon na mo mga panbalay. So naa na kay estudyante ya. Naa. Kuan grade 7 ang isa, grade 9 ang grade 10 ang isa. Then 2 years din ang pinakagamay. Oh, so kuan na gyud tama ra gyud sa estudyante. Tama rin sa estudyante. So like afford sa yero.
So salamat kaayo ya. Sige, salamat.